Okay, Romans chapter 12, please. May I request all of you now to please open your Bible in the book of Romans chapter 12. And I would like to request the congregation to please read our text. Just one verse. Isang talata lang po. Verse number 9 po tayo. Okay, verse number 9. Romans chapter 12. Sa mga kasama po natin sa online, so magandang gabi po kung gabi sa inyo. At kung umaga naman po, magandang umaga, magandang hapon. Binabati po namin kayo at masaya po kami nakasama po kayo ngayon para dito po sa ating pagtitipon. Dito po sa Victory Fundamental Baptist Church. Nung kamakailan po, medyo inalala natin ang naging pagpanaw po ng ating mahal na Pastor Eni Mabalot. At tayo po ay hindi na para magpadaig sa lungkot sapagkat alam nating napakasaya po niya. Alam natin na siya po ay nasa maluwalhating lugar, nasa piling ng Panginoon. Kaya inaalala na lang natin, pero panatag na po ang ating mga puso at kalooban sapagkat alam nating nasa magandang dako siya. All right, Romans chapter 12, verse number 9, all together, loud and clear, and please try to understand as I read our text. Romans chapter 12, verse number 9, ready, begin. Let love be without dissimulation. Abhor that which is evil, cleave to that which is good. For the second time, let me read to you again our text. Let love be without dissimulation. Abhor that which is evil. Cleave to that which is good. Kukunin ko po yung pong isa sa binanggit po dito sa ating pong talatang binasa. The title of my message ngayon pong gabing ito, Abhor that which is evil. Abhor that which is evil. Let us go to the Lord in prayer. Dakilang Diyos, aming Panginoon, lubos at labis po ang aming katuwaan na muli kaming makakapakinig ng iyong salita. Lord, thank you for giving me this opportunity once again para po mangaral dito po sa mga kapatiran sa Victory Fundamental Baptist Church. I really praise you, Heavenly Father, sa kanila pong endurance. Nagpapasalamat po ako sapagkat sila po ay nagtatapat sa kanila pong buhay, paglilingkod sa iyo. Salamat din po sa mga taga-Buli Panginoon. Salamat po na sila'y nakapiling po namin ngayong gabi. Maging ang mga nasa online, dakilang Diyos. May you again bless our hearts, O Lord. Nawa ibigay po namin ang tamang pagpupugay, mataas na paggalang sa pakikinig po namin ng mensahe. And help me, Lord. Empower me, O God, upang ako po ay maging daluyan ng pagpapala sa iyo pong mga mahal na anak. Alam ko po, nakasabi ka namin lagi na marinig ang iyong mensahe. Nawa, hindi lamang bukas ang aming pandinig, kundi maging ang aming mga pag-iisip, puso at pagkatao upang kami po'y tunay na makinabang at tunay na mapagpala sa iyo pong banal na salita. Again, sa iyo po ang aking pong panghahawakan, dakilang Diyos, sa pangangaral na ito, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, thank you so much. Well, ang ating pong message, ang ating pong teksto, ito po ay nakalinya doon po sa kung saan nagiging panawagan natin sa pagsamba. Ito po yung nasa verses 1 and 2. Ang verses 1 and 2 ng Romans chapter 12 ay sadyang napaka-importante sapagkat dito po ipinapakita yung mahalagang pagtanggap ng Diyos sa anumang gagawin natin para sa Kanya. Mga kapatid, just to remind everyone, it is one thing for us na may gagawin po tayo. Pero importante dapat na ating pong pahalagahan na tingnan kung katanggap-tanggap ba o tinatanggap pa ng Diyos ang gagawin natin at ang ginagawa natin. Amen? Yun po ang ating pong nakita na opening 2 verses sa Romans chapter 12. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. So yun yung importante, acceptable unto God. Yung talagang katanggap-tanggap sa Panginoon. At sa verse number 2, binigyang pansin po yung bang kaibahan dapat ng kaisipang taglay ng mga tunay na nasa Panginoon. Sa verse number 2, ang sabi, and be not conformed to this world,
but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, amen, and what is an acceptable and perfect will of God. Ibig sabihin, sa verse number 1, niliwanag po, importante na matiyak natin na acceptable sa Diyos. Ang ating hain, ang ating service, ang ating sacrifice, dapat po ito ay katanggap-tanggap. Tapos sa verse number 2, para mapatunayan daw po natin that you may prove what is that good and, again, acceptable and perfect will of God. So, it is very important for us to somehow understand na ito pong verses 1 and 2 ang pinaka-goal natin. The ultimate goal of every believer, ito po yung verses 1 and 2. Na ako at ikaw sa usaping sarili, sa usaping service, sa usapang sacrifice. Di po ba? Yourself, your service, and your sacrifices, ito ay dapat acceptable at approved sa ating Panginoon. Kaya nga, it is always good that every time na nakikinig po tayo sa message, mga kapatid, it is always good na maging sensitive po tayo and don't just listen, try your best to understand kung ano po ang nais iparating ng Panginoon sa atin. Kaya nga, dito po nakalinya ang ating teksto. Diba? Let love be without dissimulation. Usapang pagmamahal, dapat walang halong pagkukunwari. Hindi dapat pagpapanggap lang. Hindi dapat balat kayo. Hindi dapat hindi tunay. Kailangan genuine. Kung ang pag-uusapan, pagmamahal natin sa isa't isa, ang pag-ibig natin nawa ay walang halong anumang pagkukunwari, walang halong pagbabalat kayo, walang halong pandaraya, walang halong masasabi po nating panglilinlang. Let love be without dissimulation. At ang sabi po, abhor that which is evil and cleave to that which is good. Sesentruhan ko po ang ating mensahe doon po sa sinabing abhor that which is evil. Ang ibig sabihin po ng salitang abhor is kasuklaman. Okay? Ang ibig sabihin nito, kapuutan. Maging kasuklam-suklam sa atin ang kasamaan. Kapuutan natin ang kasamaan. Yan po ang malinaw na ipinupunto po ni Apostol Pablo. Dito po mga kapatid, gusto kong makita natin ang tatlong bagay. Because we cannot deny the fact that ngayon po sa mundo natin, nasa mundo po tayo mga kapatid na tinotolerate and in fact, isineselebrate ang kasamaan, ang kasalanan. Ibig sabihin, people are enjoying evil things, evil deeds, evilness. Yan po ang mundo natin, mga kapatid. Kaya ang utos po ng Panginoon sa pamagitan po ng ating pong mga talata o talatang binasa, na dapat daw po, hindi lang basta iwasan natin ang kasamaan, kundi kapuutan natin. Di ba? Mga kapatid, ito yung dapat mata ng Kristiyano. Ito dapat ang pananaw ng Kristiyano. Again, hindi tayo sa idea lang ng usaping ia-avoid natin ang kasamaan, kundi kamumuhian natin, kasusuklaman natin, kapupuutan natin ang kasamaan. Amen? Nowadays, I can say that if we will just observe, there are also groups of so-called Christian groups daw po, mga kapatid. Pero alam niyo po, more on entertaining people, and then trying to please people, di ba? Piniplease na lang po yung mga nakikinig. Wala na pong rebuke sa kasamaan. Wala na pong masasabi nating tapang sa pangangaral, patungkol sa kasalanan, patungkol sa kasamaan. Mga kapatid, aralin po natin, panahon po ng lumang tipan, panahon po ng ating Panginoon, panahon po ng mga apostol sa usapang pangangaral. Yun pa rin po at hindi nagbabago.
na sa usapang sa Diyos, usapang maka-Diyos, ang kasamaan ay dapat kinapupuutan. Amen? So ito po ang ating pag-aaral ngayong gabing ito. Number 1, recognize evil. Diba? The first point that I would like to share is that all of us believers should recognize evil. Diba? Ibig sabihin, kikilalanin natin. Before we can abhor evil, we must identify it. Diba? Bago mo kaputan yan, bago tayo masuklam po dyan, kinakailangan ma-recognize natin kung ano ba ang evil. Alam niyo ang sabi po ng Bible? Si Solomon, ang sabi po niya sa Proverbs chapter 8. Proverbs chapter 8 and verse number 13. The fear of the Lord is to hate evil. Okay? Mga kapatid, ang sabi po, the fear of the Lord is to hate evil, pride and arrogancy and evil way, and the froward mouth do I hate. Mga kapatid, sinabi rin po ng banal na kasulatan, ito magandang bagay po sa unang puntos po natin about recognizing evil. It is good to somehow consider Isaiah chapter 5 and verse number 20. Isaiah chapter 5 and verse number 20. Pansinin po natin yan. Okay? Ang sabi po, woe to them that call evil good and good evil. So dito po mga kapatid, mag-observe tayo. Kung ang pag-uusapan po natin, panahon natin ngayon. Kung ang pag-uusapan natin, takbo ng mundo ngayon. Hindi po ba mga kapatid, nakakalungkot na makita na hindi na po ma-recognize ng tao kung ano ang masama. Confused na po ang mundo. And that is because of corruption. Corrupt po ang mind ng tao, confused na po ang maraming tao mga kapatid, sapagkat kahit mga Kristiyano, nasa compromise na po. Kaya it is very important for you and for me to somehow learn to recognize evil. Ano ba yung masama? Dapat sa mga Kristiyano, intindido natin at klaro sa atin at na-identify natin kung ano ang masama. Dapat alam mo kung ano ang para sa Kristiyano at kung ano ang hindi para sa Kristiyano. Dapat alam natin yung kalugod-lugod sa Diyos at alam natin yung kinapuputan ng Panginoon. Dapat alam natin yung masama at alam natin yung mabuti. Kaya nga ang sabi po dyan, woe unto them that call evil good and good evil. Isipin nyo nung panahon na yon. Di ba? Nung panahon na yun, yun po ang rebuke mga kapatid. Sa aba, wika ng salita ng Diyos. Sa aba, wika ng mga tao na pinatawag nilang mabuti ang masama at ang masama ay mabuti. Di ba? Confused na po ang mundo eh. Minsan kung sino pa yung tumatayo sa tamang katuruan, siya pa ang nagmumukhang masama. Di ba? Halimbawa lang po, yung mga klase ng mga ipinapasang batas sa panahon natin ngayon. Di ba? Yung pong same-sex marriages. Yung pong abortion. Di ba? In fact, kahit sa pagdisiplina sa mga bata, ang bansa natin mukhang gusto nang makitulad sa ibang mga bansa na kahit ang pagdisiplina mo sa anak mo, pakikialaman ka ng gobyerno at hindi ka bibigyan ng karapatang mamalo ng iyong anak. Just try to imagine. Nandiyan na tayo sa ganyang katayuan. Mga kapatid, unang puntos natin is about recognizing evil. Dapat Kristiyano ka, may Biblia ka, dapat malinaw sa iyo kung ano ang masama. At sasabihin ko po sa inyo ito, ang usapan ng mga bagay na kung saan sa deklarasyon ng Bible masama, if it is against God's will and if it is against God's words. Kapag ka kontra sa salita ng Diyos, mga kapatid, kapag ka lihi sa kalooban ng Panginoon,
yung pong pagsalangsang sa kautusan ng Panginoon. Mga kapatid, sana nakikita natin na masama ang pagsuway. Nakikita nating masama ang hindi po ganapin kung ano ang sinabi ng salita ng Panginoon. Sana nakikita nating masama ang fornication, masama po ang masasabi natin pagnanakaw, masama po ang masasabi natin paglapastangan sa magulang. Mga kapatid, mga minamahal, nasa panahon po tayo na ang mundo hindi na po malinaw sa pagtanaw kung ano po ang masama. Yung mga nagpakatalinong tao dito sa mundo, nakakalungkot isipin na walang malinaw na pagtanaw sa kung ano ang masama. Di ba? Alam niyo po nung panahon po ng Sodom and Gomorrah, ang tinding kasamaan sa harapan ng Panginoon, ang homosexuality, ang perversion, ang idolatry, ang immorality. Mga kapatid, hindi po nababago ang salita ng Diyos. That is actually the good thing about God and about His Word, na yung masama noon, masama pa rin ngayon. Pastor, nagmumoderno tayo. Dapat payagan na natin yung ibang mga pag masama, kahit anong panahon, masama. Yung masama sa bansang Pilipinas, masama sa bansang Amerika. Ibig sabihin, hindi nababago ng kung nasa ang lugar tayo sapagkat ang masama ay laging masama kahit saang bansa, ang masama ay laging masama kahit sino ang gumawa. Hindi po pwedeng pagsikat ang gumawa, okay lang. Hindi po pwedeng pagmayaman ang gumawa, okay lang. Ang masama, kahit sino ang gumawa, masama. Mga kapatid, mga minamahal, diba? We need to recognize evil. Kasi yung ideyang abhor that which is evil, paano ka mapupuot kung hindi po malinaw sa'yo? Kung di mo nare-recognize kung ano ang good, kung ano ang evil. At sabi ko nga po, malinaw po na ang sabi sa Isaiah chapter 5, woe to them that call evil good and good evil. Kaya sinisimplihan tayo ng diablo sa ganyan eh. Diba? Yung walang kadahilanan na pagpunta ng late sa church. Yung walang kadahilanan ng pagliban sa pagtitipon. Diba? Yung mga kung saan, sabi nila, social drinking lang naman ang ginagawa natin. Sabi ko nga sa usapang alak, simple lang naman eh. Pagka po fermented, not permitted. Diba? Pagka po not fermented, permitted. Amen? As simple as that. Hindi ba? Hindi yung mamimiloso ko pa. Ang sabi, mamimiloso po ka pa. Ayan. Talagang, mamimiloso po pa minsan eh. Hindi naman sinabi ng Bible na bawal uminom. Ang sabi naman ng Bible, bawal maglasing. Eto ka naman, oo nga no. May katuwiran na. May katukwiran. Bakit ba malalasing ang isang tao? Kasi uminom ng nakakalasing. Kung pinagbawal ng Bible ang malasing, di ibig sabihin, kapareho po ito ng pagbabawal ng pag-inom ng nakalalasing. Kasi kaya ka malalasing, ang ininom mo nakakalasing. Tama po? Naku, ang malala po yung hindi naman nakakalasing yung iniinom, nalalasing. Yun po ang medyo matinding problema yon, mga kapatid. Opo. So, ang gusto ko pong i-point out, yung ba, wala naman nakalagay sa Biblia na bawal manigarilyo? Diba? So, hindi naman pinagbawal ka ng banal na kasulatan ng maglasing, ang uminom. Ang sabi raw ng talata, and be not drunk with wine wherein is excess, but be filled with the Spirit. So, tingnan niyo po yung mga pangangatwiran ng tao. Hindi ba sakop nung idea? Ibig sabihin, kuha yung concept, na sa aba ng mga taong nagsasabing ayos lang, yung hindi ayos, at sasabihin nilang hindi ayos, yung ayos. Kita mo yung mga yan. Nagsasayang ng oras. Nasa church na ng Wednesday, nasa church ng Sunday morning, nasa church. Kung ano yung matino, yun po yung kinokontre.
Yun ang minamasama eh. Di ba? Yun pong mga minamasama. Pambihira. Nagtrabaho sila tapos yung 10% bibigay nila doon sa, ay naku, itong mga taong ito. Di ba nasa ganung panahon tayo ngayon? Para bang ang kamangmangan pa ay yung gawin mo para sa Diyos, yung mga bagay na ginagawa natin. So kaya doon tayo magsimula. Sa message po nating abhor that which is evil, ang unang simulan po natin is to recognize. Diba? If what is evil. So recognize evil. That is point number 1. Number 2, reject evil. Diba? Ang idea po nito, do not entertain. And don't make excuses, mga kapatid. Do not engage. So that is basically the idea. For us not to entertain, not to make excuses, and not to engage ourselves sa anumang mga kasamaan. Siguro po, ang isang magandang talata natin dito, yung sinabi po ni Apostol Pablo sa 1 Thessalonians chapter 5. Diba? In 1 Thessalonians chapter 5 and verse number 22, listen to this. Ang sabi po ni Apostle Paul, abstain from all appearance of evil. Diba? Kahit anyo lang ng kasamaan. Ibig sabihin, hindi tama, hindi mabuti na ang Kristiyano nasa sugalan. Hindi po tama na ikaw, kahit mga tuwirang ka pa, na hindi ka naman nakikiinom, pero nakikiupo ka, nakikisama ka, nakikihalo ka sa upuan ng mga manlilibak. Di ba? Yan po ang tinuturo natin eh. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. So yun po mga kapatid. So napakahalaga na sa usapan po ng ating mensahe, abhor that which is evil. Ang unang dapat is for us to recognize evil and reject evil. Pag masama, huwag mo nang bigyan ng pagkakataon. Unbeliever na eh. Mga ngatwiran ka pa, excuses. Malay mo, ako pa ang maging dahilan para masave yan. Malay mo. Diba? Malay mo, naiisahan ka na pala ng dyablo. Malay mo. Kaya hindi ka doon sa pamalay-malay, mga kapatid. Kailangan definite na kapag ito po against the Word of God, against the will of God, reject it. Amen? Refuse it. Huwag nating entertain, huwag tayong gumawa ng excuses, at huwag na huwag mong i-engage ang sarili mo sa anumang kasamaan. Ang sabi nga po ng Bible, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather, reprove them. Diba? So ang Kristiyano po, dapat usapang masama sa mensahe po nating abhor that which is evil, after recognizing evil, pagka alam mo na yan ay masama, definitely, ang gagawin mo, i-reject mo yan. Tama po? Tingnan niyo po ang sabi ng Psalm chapter 97 and verse number 10. Mahal po ba natin ang Panginoon? Do we really love the Lord? It is very easy to say, yes, I love the Lord. Amen, I love the Lord. Napakadali po ng sagot sa tanong na yan. Mahal ba natin ang Panginoon? Walang normal na tao na pag tinanong mo kung mahal niya ang Panginoon, ang sasabihin niya hindi. Lahat ang sagot. Mahal ang Panginoon. Pero siyempre po, magandang maintindihan po natin na sa usapang Biblia, hindi po basta areglado kaagad sa Diyos. Kumbaga mga kapatid, when the Lord asked Peter, lovest thou me more than this? He did not right away take it. Sa Biblia po, sabi, if you love me, keep my words. If you love me, keep my commandments. Kung sinasabi nyo, mahal nyo ako at nampuput kayo sa kapatid nyo, sinungaling kayo. Dahil paano nyo magagawang mahalin ang Diyos na hindi nyo nakikita, samantalang yung kapatid nyo na nakikita nyo, hindi nyo magawang mahalin.
So nilalatag ko po sa inyo na typically, Christian will surely answer yes if you would ask them, mahal mo ba ang Panginoon? Walang kahit isa sa inyo rito na hindi magsasabing, opo, mahal ko ang Panginoon. Tama po ba ako? Kasi yun naman ang gusto natin talaga eh, yung idea na mahal natin ang Panginoon. Pero tingnan niyo po ang sabi ng Psalm chapter 97 and verse number 10. Sabay-sabay po. Ready? Begin. Amen? Di ba? Doon pa lang sa first. Praise. Ang sabi po, ye that love the Lord, ano raw ang gagawin? Hate evil. Mga kapatid, kapag ka po nagpasimula tayo na ngayon, ito-tolerate po natin ang kasamaan. Tandaan nyo po, yan na ang magdo-dominate sa buhay natin. Yan na po. Kapag ka na-program mo sa mind mo na okay lang, kaya dapat kaputan. Pag alam mo ng masama, tanggihan mo. Neither give place to the devil. Tatandaan nyo po yan. Si Satan bumubuelo lagi yan. He is like a roaring lion. Ang sabi po, walk it about, seeking whom he may devour. So kaya pag kami anyo ng kasamaan, medyo may idea ka na. Diba? Hindi ako para dyan. Hindi para sa ganyan ng Kristiyano. Amen? Sabi ko nga sa inyo, nung ako po'y bata-bata pang Kristiyano, di syempre, mainit-init pa yung aking pong, alam niyo po yun, nung nasave ako, gusto ko lahat ng mga kaibigan ko, lahat ng mga kaklase ko, gusto kong maakay ko sila sa Panginoon. Pero syempre, nandoon yung eagerness, pero lack of knowledge. Diba? And I remember, yan pa ang kumuntik nang nagwala sa akin sa church. Kasi, bago pa lang po ako, ilang buwan pa lang po ako, mga kapatid. Sa totoo lang, na-challenge na po ako. Pagkatapos po ng camp, ako po ay worker na kaagad. Siyempre, bilang worker, talagang nandun yung eagerness ko eh. Gusto ko i-Bible study lahat eh, mga kapatid. Ang nangyari po, yung mga classmates ko, kasi nasave ako first year college pa lang eh. Ibig sabihin, no, nasa early pa lang ng first year college eh. Meron po kaming classmate na nag-celebrate ng birthday. Di may pa-party po yan. Alam niyo po, ang uso pa noon yung mga Chinese collar na polo, kasi nga po, wala pa akong ganong barong po noon eh. Okay? Kasi wala pa nagbibigay ng ganito sa akin noon eh. Ngayon may nagbibigay na lagi eh. Kaya, alam niyo po mga kapatid, yung ganyang kakapal na tracks, nilagay ko lahat dito. Sabi niya, ito na pagkakataon ko. Sabi ko, pero hindi ako nagpaalam. Kasi party eh. Hindi papayag ang pastor na a-attend ako sa party. Pero sa isip ko, mapusok ako eh, bago eh. Gusto ko lahat ng mga kaklase ko. Mga kapatid, ang kapal ng pong tracks. Nilagay ko po dito yan. Alam nyo, pagdating ko po doon sa party, kala nyo ba nagkaroon ng pagkakataong makapagpamigay ako ng tracks? Mga kapatid, nakita-kita na mga magkakaklase. At nagkabiruan na at nagkatuksuhan na kaagad. Yung mag-un, yung kayo yung magkamats nung sayaw nga kayo, hahatakin ka sa gitna. Ang tanong, mamimigay ka ba ng truck habang sumasayaw? Diba? Wala, kasi yung paraan eh. Diba? So mga kapatid, ang gusto ko pong sabihin, hindi po tayo dapat magpapahintulot na nahanduroon tayo sa lugar na hindi talaga yun ang disenyo ng Panginoon. Natatandaan ko yung pastor namin, talagang pakiramdam ko, pinersonal ako eh. Ang title po ng message niya, Saints in a Wrong Place. Mga banal sa maling lugar. Pambihira, yari ako dito. Ang ibig sabihin, yung mga tao sa Biblia, halimbawa, si David, imbis na kasama doon sa pagkikipaglaban, nasaan? Naiwan doon hanggang sa nakita niya ang naliligo. Si Batsiba. Anong ibig sabihin ng pangalan Batsiba? Nakita niya naliligo, di ba? Babae. She. But, she, nakakita niyang ganda. Ganun. Yun yung nun. Ganun yun. Ano nangyari? Pag nasa maling lugar.
So kaya nga po, ang pinakamaganda, right away, reject it. So recognize evil, reject evil, and listen, replace evil with good. Oho, yung pong kasamaan, palitan mo yan ng kabutihan. Diba? Mga kapatid, mga minamahal, pansinin po natin sa Romans chapter 12 din. Ayan, kalinya po yan. Kasi it is not enough to live evil, mga kapatid. We must pursue righteousness. Kumbaga, ang sabi, abhor that which is evil and cleave to that which is good. Kunin po natin yung concept. Kunin natin yung idea. Di ba? Kapuutan mo ang kasamaan at yakapin mo. Manginapit ka, cleave to that which is good. Sa Romans chapter 12 and verse 21, malinaw po ang sabi po ng talata. Be not overcome of, wag kang padaig sa masama. Kundi, daigin mo ng mabuti at ang masama. Kaya dito po maraming babagsak kahit Kristiyano. Kasi ang ugaling Kristiyano, pag ginawan mo ko ng hindi maganda, gaganti ako. Hindi ako papayag na hindi ako makakaganti sa iyo. Kung inirapan mo ko, iirapan din kita. Kung tinarayan mo ko, tatarayan din kita. Minsan kahit lalaki, ganun ang ginagawa, nananaray din. Pinagsalitaan mo ko ng hindi maganda, di ba? Minura mo ko. Yung idea na ang typical na takbo ng isip, magpapadala tayo sa kasamaan. Alam niyo po, yun ang strategy ni Satan eh. Pinoprovoke tayo. Tama po? Ha? Talagang ako, pigil na pigil ako, pero pinipilit mo talaga ako, ha? Nagpigil ka rin lang. Ang problema, nung pakiramdam mo, kapag ka puno ng sa loob, dapat ka nang kalusin. Di ba? Hindi pa tapos ang laban. Sometimes ganun eh. Ang linaw-linaw, recompense to no man evil for evil. Huwag daw maghigantihan ng masama sa masama. Kasi simple lang ang logic eh. Ang usapang kasamaan, identify yan sa mga wala sa Panginoon. So kung sila'y gumawa ng masama at narito ka, sabi po nasa Panginoon ka, gaganti ka rin ng masama. Ano pinagkaiba nyo? Ano po pinagkaiba natin sa kanila? So mga kapatid, it is also good to be reminded na dapat hindi tayo nagpapadala, hindi tayo dapat nagpapadaig sa kasamaan, kundi ang ating pong ipalit ay ang kabutihan. Be not overcome of evil, but overcome evil with good. Tingnan niyo po sa Amos chapter 5. Amos chapter 5 and verse number 15. Tingnan niyo yung kung paano po yung pagkakasunod ng pahayag. Ang sabi po, malinaw, hate the evil and love the good. Nag-observe kayo? Ano yung text natin? Ang Romans chapter 12, verse number 9, ang sabi po, let love be without dissimulation. Abhor that which is evil. What is the word abhor means? To hate. Abhor that which is evil and cleave to that which is good. Hindi pwedeng iiwas ka lang eh. Di ba? Ang kailangan, gawin mo yung mabuti. Kaya hindi po sapat na sasabihin natin, basta ang mahalaga, wala akong ginagawang masama. Mga kapatid, hindi doon natapos yun. Di ba? Kaya kapag nakikipag-usap tayo, bakit? Wala naman akong ginagawang masama. Sa Bible po, ang kasalanan, hindi lang yung gumawa ka ng masama. Sa Bible po, ang kasalanan, yung hindi mo ginawa yung mabuti. Naintindihan niyo po? So, ang usapin, sino nakinig ng Believer's Breakfast kanina? Remember the sin against the Holy Spirit? Ano po yon? Sin of omission and sin of commission. It is the sin of quenching the Spirit and grieving the Spirit. Yung idea po, mga kapatid, yun po yung punto.
Ang kasalanan po, hindi lang yung ginawa mo yung masama. Kasalanan din daw po yung hindi mo ginawa yung mabuti. Hindi mo ginawa yung tama. Kaya dapat, yun po ang pagkakasunod. Kaputan mo ang masama, yakapin mo ang mabuti. Tanggihan mo ang masama, gawin mo kung ano ang mabuti. Kaya nga, replace evil with good. Ano po yung tatlong tinalakay natin? Okay, number 1, recognize evil. Number 2, reject evil. Number 3, replace evil with good, mga kapatid. Ha? Replace evil with good. Ang pinakamagandang pagdaig sa kasamaan, yung gawin mo yung mabuti. Yes. Kaya nga mabigat itong Romans chapter 12 eh. Pag yung kaaway mo nagutom, anong sabi? Pangkapihin mo? Pakainin mo. Di ba? Kapag ka po siya ay nauhaw, painumin mo. Ang simpleng idea, mga kapatid, hindi po ngayot na gawan ka ng masama, ang igaganti mo masama. Ang sabi po, mga kapatid, hindi lang yung wag kang gumanti, kundi gawin mo yung mabuti sa taong gumawa ng masama sa iyo. Okay. Tanungin mo sarili mo, ganito ka ba? Gaano na karami yung mga ni hindi mo kabatian kahit sa loob ng church? Anong dahilan? Ang malungkot pa kapag may paninindigan ka pa, kahit anong mangyari, hindi ko na talaga babatiin yan. Gumawa ka na rin lang ng paninindigan sa mali pa. Hindi mo alam na pinangingiti mo ang diablo sa ganung paninindigan mo. Ha? Sa ginawa sa akin yan, hindi ko para makalimutan. Di ba? Gusto kong ipadama sa kanya ang hapdi at kirot. Mga kapatid, wag na hapdi at kirot. Kurot na lang ang gawin mo. Kaya wag mo ikasaya kung ganyan ang ugali mo. Wag mong ikasaya kung ganyan ang kalagayan at katayuan mo. Hindi po ka-Kristyanuhan yun, hindi pang Kristiyano yun na nagmamatigas ka sa galit, poot at masamang kalooban mo. Hindi mo kakampi ang Diyos doon. Hindi banal na spirito yun, mga kapatid. Kaya nga maliwanag po na iyan ang isang nakalulungkot sa marami pong gawain, mga kapatid, na parang walang pinag-iba. Huwag niyong iisipin na kaya ako nagmamahal sa kabuuan ng kawan dahil puro magaganda ang ginawa at nagagawa sa akin. Kasi ang realidad sa buhay, makakaranas ka talaga ng mga taong mabuti sa'yo. Pero makakaranas ka rin ng mga taong hindi magiging mabuti sa'yo. Alam nyo, kung hindi tayo makakaranas nun, wala nang ibig sabihin itong mga talatang ito. Why do you think may mga ganitong talata sa Biblia? Ang hindi ko pa ma-imagine, hindi ko pa ma-imagine, may mga Kristiyano, alam mo, makita ko pa lang siya, sira na. Sira na ang araw. Espiritu ng Diyos yun. Hate evil! Pag hindi tama, kaputan mo. Kaya nga po napupuot ako sa kanya. Hindi sa kanya, yung hindi tama. Yung gawain ang pinag-uusapan natin, mga kapatid. Kasi simple. Simple logic. Sino sa inyo ang saya-saya ng buhay nyo habang galit na galit kayo? Di ba? Sino sa inyo ang gustong mag-blow out dahil inis na inis kayo? Hindi ba kahit Kristiyano ka, pag nadaig ka ng galit, pag nadaig ka ng inis, kahit hindi naman talaga dapat tayo naniniwala sa mangkukulam, parang gusto mo lumapit? Dinadaan po natin ito
sa masayang pag-uusap, pero hindi po masaya kung ikaw mismo may ganito ka sa puso. Abhor that which is evil. Cleave to that which is good. Recognize evil. Masama ito, yung may kapaitan ako. Masama ito, yung may galit ako. Masama ito, yung malisyoso ko o malisyosa ako. Masama ito, na laging mapanghusga ako. Masama ito, na talagang gumagawa ako ng masama sa kapwa ko. Lahat ng yon dapat ma-recognize mo. Mali ito. Hindi tama ito na Kristiyano na ako. Daig na daig pa ako ng galit. Hindi tama ito na Kristiyano na ako. Nag-iisip ako na mapasama ang kapwa ko dahil lang sa hindi ko siya gusto at hindi ko gusto ang ginawa niya sa akin. Hindi tama ito. Recognize evil. Dahil hindi tama ito, reject it, mga kapatid, and replace evil with good. Yan po ang mensahe ng Panginoon ngayong gabi. Hindi po kaya masaya ang buhay ko dahil ayos ang lahat ng tao sa akin. Masaya ang buhay ko dahil hindi ko pinayagan na mapasama ang loob ko at magpadaig ako sa sama ng loob ko. Magbibenepisyo po tayo pag na-i-apply natin ito. Kasi walang challenge eh. Walang challenge kapag ka mabait ka lang sa mabait sa'yo. Walang challenge kapag ka good ka lang sa mga gumagawa ng mabuti sa'yo. Ang very challenging na talagang makikita yung gawa ng Espiritu sa buhay mo. Pagka nakaranas ka na may mga unfavorable situation, may mga somebody na nakagawa ng hindi maayos sa'yo, doon ma-challenge yung pagiging genuine mo. Tandaan niyo po yan. Let love be without dissimulation. Abhor that which is evil and cleave to that which is good. Tumayo po tayong lahat.